knew that he had been now a long time in that place, he saith unto him, Wilt thou be made whole? The impotent man answered him, saying, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool. But while I am coming, another steppeth down before me. And Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk. Sabay. And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked, and on the same day was the Sabbath. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Bigyan niyo kami ng magandang mensahe. Ngayon, Panginoon, na maging relevant ito rin sa amin. Makita namin ang sarili din, at ang mga tao din. Kailangan ng tulong, Panginoon, na kami po yung mga pwede niyong gamitin. So, gamitin niyo pang bawat isa. Matuto kami, Panginoon. Mahal din. At matuto rin sa inyo, Panginoon. Kayo aming source ng deliverance, Panginoon. Kaligtasan, talino. Ayun tayo kayong nagtiwala sa inyo. I-hone din namin yung mga skills namin. Dahil hindi madali minsan. Hindi lang intellectual ang wisdom na meron. Dapat kami. Dapat alam namin exactly, Panginoon, kung ano yung kailangan ng mga tao. Kayo nga po yun, yung salita. So, ma-deliver namin yun. At gamitin yun kami gawaan, yun ang biyaya. Yung pala ngayong pag-aaral namin, ay malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Maganda yung good evening po sa bawat isa. So, dito na tayo sa 5, no? Last time. Review lang po na sa 3C, set to His seal that God is true. Ngayon lang makakatin si Pame, no? Nanonood ka ba ng live? Lagi? Nasa may isang putol-putol yan, eh. Ngayon, Sa YouTube na lang po. YouTube yun, mga isa-isa pa yan. Like mo din, ha? So, sige nga, anong lesson nun? Set to His seal that God is true. Humility, faith, and assurance. So, actually, si John the Baptist yung humility, no? And then, faith and assurance. Panginoong Jesus din. Pero, sinasabi niya doon, pag naniwala ka sa Diyos, tsaka kay Jesus, lalong nagiging totoo. Totoo ang Diyos, lalo siya nagiging totoo. Natindihan niyo ba yun? Totoo na yun, eh. Pero, wala ka na idadagdag sa possibly doon, pero ang Diyos mismo kahit laging sinasabi siya, may naniwala sa akin. Pero nakakatuwa yun, eh. Inaaral ko to, tapos hindi maniniwala. Lalo sa ating mensahe talaga, maraming hindi niniwala, eh. Lalo yung mga nakakangat sa buhay. Ganun naman kahit dati. So, anyway, kaya tayo nag-aaral. And then, John 4a. So, tatlo yan, no? Nasa 4. God wants true worshipers. Of course, the woman in the well. Gusto ng Diyos totoong worshipper. So, sa ngayon, ang dami ng Kristiyano, eh. Nagmamalaki kunwari yung kanilang, yung nagbaha, yung Catholic, yun ang binibida, eh. Kahit daw baha, sila'y nakalubog. Tuloy pa rin yung kulto nila. Pati yung Nazareno, balitaan yan. Binibit-bit. Yung lagi kinakwento ni Pastor, eh. Hindi yung Diyos nyo, kailangan iligtas, ha. And then, 4B, white already to harvest. So, dun, the same na kwento yun, eh. Tapos, siyempre, nagtanong yung mga disipulo. Nagpaliwanag ng Panginoon na hindi tayo dapat nagde-delay. Kaya yung winning soul should not be delayed, subtitle po niyan. So yung tawan dyan na, dapat lang tayong maging handa at masipag. Kung ano ka man ng isang linggo, di ba, bawi. Amen? Walang dyan, eh, walang okay na nga yung weekly, hindi na nga sobra yun. So kaya pinaglalaban natin yan dahil handa na yung mga anihin. Hindi ako naniniwala sabi nila sa Pilipinas daw ay talagang mabunga. Totoo din yun. Pero pag talagang
mahusay yung mga soul winner, desidido, at dito, spirit filled, may maliligtas at may maliligtas kahit sa anong lugar. Tandaan niyo yan. Kasi yung sabi ng Panginoon, yun ang parang pag tinignan mo yung mga tao, pwede na yung i-harvest. Marami na itanim ng Panginoon dyan. Though sa ibang lugar, mahirap din talaga. Anyway, last week, ano yun? Mahaba ito eh. Ito yung may nagtanong sa kanya, di ba? Yan yung, ano ba yun? Ano bang ano nun? Hindi na centurion yun eh. Ano yan? Nobleman, no? Nobleman. May sakit yung kanyang anak. So, ang title natin ng Except You See Sign and Wonders. Pero yung mahabang title nun is parang inferior basis of belief, no? So, normal ang tao minsan na naniniwala dahil may nakita. Naghahanap tayo ng ebidensya minsan. Kaya sabi nga ng Panginoon kay Thomas, blessed are those that did not see but believe. But again, katotohanan pa rin. Huwag kayong maniniwala naman ng walang katotohanan sa niwa. Iba yun. Kaya, ayun. Kaya ngayon, title po natin is, 5 na tayo. Hatiin natin to sa 4. Sa daming ano dito eh. Title natin ngayon, yung sinabi po dyan sa ni Jesus, no? Doon sa may sakit, ano ba to? May impotent. So, di nakakalakad. Walang lakas. Tama ba? Andali. Infirmity. So, ganun na rin yun. Ang title natin ay sabi ni Jesus, Will thou be made whole? Sa Tagalog, gusto mo bang mabuo? Or gusto mong gumaling, basically. Another, ano yan, is perfect. Basta buo. Kasi dati kang hindi makalakad. Ang bulag naman, hindi makakita. So, madalas ang term sa King James, ganyan eh, made the whole. Pwede rin mapatawad. Okay, kaya mamaya, i-relate natin sa kaligtasan din. So, pag binasa mo itong John 5, ang sikat na sikat dito, of course, yung sa 24, no? Kaligtasan niya, no? So, ma-relate natin yan. Kaya ang subtitle natin po is, hindi ko na lang ginawa salvation. Kasi ang ano niya dito, ang tagumpay niya, victory niya dito, success niya is yung gumaling siya. So, kaya ang title natin, subtitle, The Role of the Will in Deliverance. Okay? So, yung will kasi, sabi niya, will thou. Ba't tinatanong niya pa? May dahilan. Okay? Kami, relate natin sa mga unsaved, tsaka sa mga saved. Kasi ang Diyos, ganun, tinatanong tayo, eh alam naman niya lahat. Pero may itinatap siya sa atin, no? Kahit ako, yan, pag nag-soul winning tayo, hindi mo naman sharean lang ng ano yan eh. Oh, tawag ito. Parang mong, ano tawag doon, hold up na. Hindi mo siya, ang tawag doon, yung bigla-bigla. Ambush, diba? Pangit naman yun. Parang yung mga nagagat-trompa. Parang tapatan ka ng trompa eh. Tanggapin mo. Medyo may kabastusan naman. So tayo, tinatanong, gusto nyo po ba? Share na namin din. So ganun din ang Panginoon kasi. I think title natin, Will thou be made whole? The role of the will in deliverance. So background muna. May iksi lang to eh. Basta may yung Bethesda. So meron nga dyang, tinignan ko yan sa temple mismo yan sa loob. So napakalaki kasi ng temple po nung Jerusalem nung panahon ni Herod, panahon ni Jesus. So inayos yun eh. So may pool doon. At yung sinasabi dito, maraming anong ginagawa namin may sakit doon? So meron sila ditong superstition. Hindi sinabi diyan pero pag tiningnan mo yun na yun. Sino dito naniniwala sa pag tumalong ka sa bubong din? Sa New Year, tatangkad ka pa. Kaya pag nag-alog ka ng barya, yayaman ka.
Biro. Dapat mayaman na ako kung totoo yun. Kaso hindi eh. Ano pa yung mga superstition ng mga kababayan natin? Kahit mga ano po eh. Kahit Amerikano, meron yan. Bawal magwalis pag tinatamad ka. Ano ba? Marami. Pag may tinayong ano, may binabasag. Pag may namatay, binabasag. Ano. Pag may nabaras na pinggan. May ano yun. May pusa yun. May patay, may atang. May? Atang. Ano yun? Napatay. Atang. Hindi ko alam. Atang ba tawag doon? So, malalim to, no? So, salamat nga dito kayo. So, may mga points tayo dito na titingnan natin yung kalagayan ng may sakit, no? Relate natin sa mga unsaved, tsaka sa mga saved. Obviously, magkaiba ng kondisyon yan, eh. Pero may pagkakapareho din sa ibang bagay. And then, yun nga, yung tinanong ni Jesus, ba't niya tinanong? And then, yung kung paano siya pinagaling. Okay? Umpisa natin. Kaya sabi dyan, after this, yung nakaraang chapter. So, may feast. Ano ba yung mga feast? Parang feast din ng chapter 2, no? May marami yan, eh. Ilan ba yung feast? Mga Hudyo. Alam ko basta 3 times sila ang pupunta doon. Pero other than that, may mga feast pa. So, limutan ko. Alam ko 6 eh. Passover, Unleavened Bread, Tabernacle, yung trumpet, first fruit, and then, yun na yun. So, yun. So, pag may feast, pumupunta sila doon, ay sila, malapit lang naman eh. Pero malayo lang din kung taga-Galilee sila eh. So, pumunta sa Jerusalem. Now, there is at Jerusalem by the sheep market. So, anong sheep market? Yan nga, bili yan ng sheep, no? Kaya inisip ko dito, sino kayo naliligo sa pool? Baka yun. Di, malapit lang naman doon. So, dito lang nabanggit po itong Bethesda, eh, no? Nasa pag sinearch mo ngayon ng Bethesda, ano lumalabas, eh. Having 5 porches. So, porches parang ganun lang yun sa ano. So, parang ano to eh, parang public pool na siguro pinovide ni Herod. No? So nagkaroon nga sila ng superstition. Sabi dyan, in this lay a great multitude. Maraming mga impotent, basically may sakit yan, and the blind, halt, withered, mga tuyo na, waiting for the moving of the water. So may hinihintay daw sila pag gumalaw yung tubig. Itong verse 4, huwag yung pagkakamalan, ninanarrate lang to, no? Hindi totoo yan. Yun ang pinaniniwalaan nila. Pero, ayan, sabi dyan, for an angel went down at a certain season into the pool and troubled the water. Kaya siya may anghel daw doon, papagalaw yung shh. Whosoever then first, after the troubling of the water, stepped in, was made whole of whatsoever disease he had. So, naghihintay sila doon. Kung ano, bulag ka, o paunahan tayo, paano mo na yung bulag? Kawawa naman. Pero may clue dito mamaya, eh, no? Pwede kang may katulong ka, di ba? Siyempre, yung bulag, paano yun? Eh, kaso kung sa dami nyo doon, kasi hindi mo alam kung kailan. Wala sinabi. Sabi lang dyan, no? A certain season. Basta meron, siguro, once a month. Eh, kung nasa 100 kayo doon, kailan kayo matatapos doon? 2 taon. Lagpas. Kung once a month, mali. 12 lang pala. 24. Kung per week na lang, sa isang linggo, hindi mo alam kung kailan gagalaw yung tubig. Tapos naghihintay kayo doon. Gusto ko lang naintindihan yung kwento, at least background. So may superstition sila. Walang kakwenta-kwenta, wala sa Bible yun. Walang ganun. Wala akong nakakitang ganun. At papatunayan natin dito ngayon na hindi kaparaanan ng Diyos yun. Okay? So yun na nga nangyari. Ngayon, mayroong isang tinukoy dito na lalaki.
Kasi ang Panginoon, pwede niyang pagalingin lahat yun eh. Realize niyo ba yun? Pero, kaya may mga nagtatanong ngayon, ba't mayroon pang sakit sa mundo? Ba't may namamatay pa? Sa langit, ganun. Wala pa tayo dun eh. So, may mga maling tanong tayo minsan eh, na ina-entertain ng utak natin. Itandaan niya na yan na lagi nasa utak ko ngayon eh, kasi ang inaaral ko ng mga bagay ito, mali yung, iwasan natin yung nagtatanong ng mali, nag-iisip ng mali. Hindi ka masusunod yan, in-establish ng Diyos eh. So, the fact na hindi niya pinagaling lahat yan, pasok yan sa kalooban niya. Okay? Sabihin, hinaalaw niya. So, marami may sakit. Kaso napansin ng Panginoon, yung isa doon, which had an infirmity 30 and 8 years. Grabe, no? Ilan taong ka na ba? 18. Plus 20. Kung 38. Hindi. Kung ako yun, 46 minus 38 ba? 8 years old pa lang ako, may sakit na ako. Bata pa siya. Kung ako yun, ha? Hindi sinabi ko ilang taon dito eh. Pero grabe ng pinagdaanan nun. Si Pastor dito, ilang taon din siya. Kailan lang binabilang ko eh. 2013 minus 2026. 13 din, no? So, ganun niya katagal tiniis yun. Anyway, when Jesus saw him lie, kung nakahiga, and knew that he had been now a long time in that case. So, naintindihan niya, matagal na to dito. So, siya na yung lumapit, sabi niya, he said unto him, Wilt thou be made whole? Gusto mo bang gumaling? Okay, so bago pala yun, yung first point natin, yun nga, alam nyo, relate muna natin sa mga taong unsaved. Okay? So, nakakawala, hindi, basahin na rin natin yung sinabi kasi dito, no? Tinanong ng Panginoon, gusto bang gumaling? Siyempre, ba't niya pa tinatanong? Mamaya sa second point tayo. Pero sabi dito, the impotent man answered him, Sir, I have no man. Yung sinasabi ko kanina, no? Kung bulag ka, paano mo makikita? So, pwedeng may tutulong. Again, di nga totoo to eh. Pero, yung iniisip nila. Hindi po ito kaiba sa panahon natin. Nakakita yung mga unsaved na nakakaawa. Ang daling maligtas, sasabi, tutulungan mo, pupuntahan mo pa, maliligtas na ayaw pa. Tapos ang ibabanggitin pa sa'yo, nag-church na nga ako eh. Ang tagal na nila doon sa ganung kalagayan. And sa mga saved naman, may mga kahinaan din tayo, di ba? At sabi natin ano bang problema sa buhay? Kunwari, ano ba? Nga ganun, may sakit din. Pero saved ka, pero may sakit ka. Minsan, kaya ka naman pagalingin ng Diyos eh. May duda ka ba doon? So, pero, minsan, walang tumutulong sa atin. Or, hinahayaan tayo ng Diyos na, diyan ka lang. Yun talaga yung binigay niya eh, at the moment, no? Pero, pwede kang gumaling, katulad nga ng kwento natin. So, ang point ko dito, ang nakakaawa talaga dito yung mga unsaved. Kasi, hindi lang sila may sakit na nga sila. Ang nakakaawa pa dito yung paniniwalang mali. Pinapaasa sila. Ang dami ko natutunan po sa mga ngayon. Yung mga dami talagang lokohan sa panahon natin ngayon. World War I pa, ang dami. Sa panahon nga yan, mga crusade. Ang daming babasahin mo sa history, kala mo yun ang nangyari, kulang pala, binago na pala. At lalo na nga sa pananampalataya, kasi pag nakikinig ako ng mga ganyan ngayon, kahit anong inaaral ko, nababasa ko, nai-reflect ko lagi dito eh. Ibig sabihin, may kulang kasi. Itong mga to pag nagtatanong, bakit kaya nangyari ito? Bakit ganun? Bakit ganyan? Pag hindi mo i-consider yung salita ng Diyos, tsaka ang Diyos mismo, laging kulang yan. Minsan talagang sablay. At minsan alam na nila yun, kaya ang ginagawa nila, yun, pagalingan na lang magtago, lokohan na lang sila. Nakakaawa eh. Amen? Kaya, mag-8 years na tayo, lagi nag-reflect, ano ba yung dapat natin gawin pa? Kung ginagawa natin dapat natin gawin. Baka may kulang pa.
Okay, baka nagkukulang tayo. Kung ano naman, long term kasi ito eh. Eh ito nga, kaya na ano ko si Pastor Pado, hindi matanda na. So diadem naman. So, ilang taon na lang din eh. Sina Pastor June, 21, di ba? Pastor Ray, 20. Tayo, 8. Gawin bilang-bilang ako, saglit lang yun ah. Ang bilis nga ng 8 years natin dito eh. So, nagagawa ba natin yung dapat natin gawin? Effective ba tayo? Huwag natin pigain naman ang gusto, no? Pero, nagagawa natin yung dapat natin gawin. Pero, pag tinitingnan mo yung mga ganitong senaryo na ang dami dito, ang dami, na madali naman maligtas, hindi maligtas. So, makikita mo dito, no? Parang sila na, pwede mo ikumpara dito sa impotent man na to na pwede namang gumaling, hindi na mapagaling kasi bukod sa may sakit na nga, alipin pa sila ng maling paniniwala. Kaya pasok natin soul winning. Paano nga natin matutulungan kung tayo hindi rin tayo marunong? Or tamad ka, marunong ka, alam mo yung katotohanan, hindi mo naman ginagawa. Imagine mo yan, hindi lang isa to. Finokus lang natin yung isa. Pero dun lang sa lugar na yun, marami daw. Multitude of input. Bihira, dami nun. Ganyan na ganyan tayo spiritually, ganyan po sa labas eh. Kakausapin mo, share-sharean mo, saka na lang po. Kausap ni Daddy nung Sabado, dinibati pa. Diba, hindi interesado sa katotohanan. Naniwala ka na rin sa anghel na yan, ba't di ka pa maniwala sa totoong Diyos? At yung isang point dito kasi sinasabi niya dito na no man. I have no man. Wala akong hindi lalaki, basta walang tao eh, wala man lang tutulong sa akin. Kung meron man tumulong sa yung paunahan doon, mali pa rin. Ganyan po yung katayuan ng maraming sa ating sanlibutan. No? At sa mga ligtas naman, balik tayo sa mga ligtas, yung iba sa atin may mga kahinaan pa rin tayo. Ano ba yung kahinaan nyo minsan? Kasalanan, ano pa, katamaran. Minsan kulang na pananampalataya, soul winning na lang. Ilang beses ba natin sasabihin dito yan? Gusto niyo bang magsawa na ako? Hindi naman na mag-asawa. Ikaw na mag-asawa. Mananawa kang tumanggi. O matigas ang ulo. Ganitong kalagayan ng mga tao eh. So, huwag tayong pa-victim din. Iba kasi gano'n. Basta, ang hirap talaga eh. Kita mo naman ang buhay. Kita mo naman. Nakafocus ka dun. Hindi mawawala yung hirap eh. Gets niya ba? Ay, kaya naman tayo hindi umuulan kasi baha eh. Ano naman yan? Politiko na naman. Hindi naman talaga, pero hindi lang yun. So, kaya, unang point natin, yun nga, may mga tao na natrap na sa maling paniniwala. Nandun na lang, parang nakahiga doon. Nakikita niyo yung picture, di ba? I-relate niyo sa isang tao na parang walang pag-asa sa buhay. Nandun na lang. Pero may pwede siyang gawin. Kahit yung ibang tao nga eh. Yung ibang mga tagpo dito sa Bible, di ba? Ibang dinala pa siyang kaibigan niya kay Jesus. So, pwede. May mga keto nga, lumapit din kay Jesus. Basta may pananampalataya kasi. Ang hirap sa atin, sa style nga natin dito, hindi ko na kayo lahat na lang eh. Meron tayong malinaw, meron tayong tahasan, meron tayong subtlety, para lang magawa nyo din kalooban ng Diyos sa buhay nyo. So, wag naman tayong manatili na parang, bahala na, ganito na lang ako forever, ganito na lang ako. Yun ang hirap tulungan pag ayaw mong tulungan yung sarili mo. Nakikinig ba? So, number 1, wag tayong maging complacent. Yes, ang awa ng Diyos andyan. Pero,
Anyway, sa point number 2, dito na. Salamat sa Diyos, nandiyan naman siya eh. So again, tanong ko nga kanina, bakit niya pa kailangan tanungin? Nakita mo na, tanungin mo pa. May aral po doon. So gusto mo bang gumaling? Actually, hindi niya sinagot. Hindi niya sinabi yung oo, pero yun obvious na yun eh. Kaya binanggit niya na lang dito na wala akong walang tutulong sa akin eh. Pero bandang uli, pinagaling pa rin siya ni Jesus. So ang point na naman dito, nabanggit ko na kanina sa introduction. So again, sa mga unsaved muna. So kailangan nilang maging willing. Hindi mo sila, may libreng ano dito, punta kayo dito. Natin gagamitan ng gimmick. Ang Panginoon, no? Tinatanong niya pa. Kasi pag meron pong hindi talaga willing, ayaw din ng Diyos sa kanya. Amen? At least nung panahon na yun, obviously, ang Panginoon, maawain siya eh. Ganun ang ine-emulate din natin. Okay, ayaw mo ngayon. Sige po, next night po, sana. Magkikita pa tayo, hindi natin alam eh. Hindi natin sinasaraduhan ng pinto, pero kailangan maging willing. Okay? Balance natin yan. Hindi natin sila pwedeng pilitin o gamitan ng kung anong gimmick. Kasi ang kalooban ng Diyos, makikita dito, maliligtas o pagagalingin niya, bibigyan niya deliverance, ng victory, yung gusto. Pag ayaw, baka reprobate na yan, di ba? Hindi mo alam. Bihira naman yung reprobate, huwag niyong laging i-assume yun ha. Alam niyo yan, sa style natin, kahit bakla yun, kahit nga, basta mga bata pa. I-share nga natin yan, hindi naman tayo. Pero definitely meron pa ring exception. So ano pang gusto kong sabihin dyan? So yari ang mga Calvinist dito, di ba? Ito pa tatanungin kung alam ko na lahat at nagpasya na ako dati pa. Ba't niya pa tatanungin yung may sakit? Diba? Magaling ko yung gusto ko, pagaling ko yung hindi. Hindi, tinatanong nga eh. Kasi napaka-importante ng will. Diyan lang tayo naligtas. Sabi nga siya, wala tayong bahagi sa kaligtasan, pero yung pagtanggap po, kailangan naintindihan mo. At naging willing ka, ginawa mo, tinanggap mo yung regalo. Malinaw po yun. So, yun ang kalagayan ng mga unsaved. Bilang mga soul winner tayo, i-ano natin yan. Tawag ito. Dapat naintindihan natin yan. Ayun lang kasi may narinig akong mga naman, Calvinist. Ayun, yun yung gusto kong sabihin basically doon. Si Jesus, tinanong niya, so kailangan yung tao maging willing. So binibigyan siya ng pagkakataon, pero pag ayaw niya, hindi pwede. Next time, sana mayroon pang time. So habang nabubuhay ka naman, may pag-asa. Huwag ka lang maunahan ng kamatayan. Sa kaligtasan po yun ha. Sa ibang bagay, sa paggaling. Nakakita ba yung taong hirap turuan? Maraming klase po kasi iba talagang mahina. Di ba? Kung talagang ganun siya pinalaki. Pwede nating illustrate sa pamagitan po ng ating kahirapan na lang muna sa pera. Yung iba dyan, yung nakita kong meme na naman sa ko. Ang tanong niya doon, gusto mong maging mahirap? Hindi ko na-share sa inyo eh. Sabi niya, lagi kang tanghaling gumising, number 1. Number 2, pag may mali ka, sisihin mo ibang tao. Hindi ko kabisado pero yung naalala ko. Ano bang sabi doon? Totoo din yan eh. Talagang maghihirap. May dahilan din bakit yung iba mahirap. Basta pinanganak akong ganito, okay, hindi mo ba, pero andiyan ka na. Tingnan mo rin, i-reflect mo ano bang ginawa ng nanay, tatay mo, lolo mo. Okay, again, hindi tayo nagsisisiyan dito. Inaalam mo yung totoo. Para sa panahon mo ngayon, para iahon mo yung sarili mo, hindi naman maging ganun din yung mga anak-anak mo, di ba? Anak-apo mo. Yun na, madali kasi illustrate pagdating sa ganyan eh. So, ibang bagay naman. Ganun din, kasalanan, bisyo. Di ba? Yung mga iba, mayaman naman, politiko naman, ang tinuro sa kanila, magnakaw, magsinungaling. Lumaki sila sa kulto. Oh.
available pa rin sa kanilang gospel. Ang tanong, diba? Ang hirap iahon yan eh. At sabi nga ng Panginoon, yung mayaman pa ang mahirap maligtas, ang dali ng kaligtasan, paano nahirapan? Yun ang nagpahirap sa kanila, kayabangan. So para din sila mga impotent man, na ang hirap, kausapin, tulungan. Tulong na ba kayo ng ano? Si Pastor, naalala ko si Pastor eh. Eh, mga assistant niya, hirap na hirap eh, matanda na rin eh. Brother Adonis, matanda na rin eh. Tinuloy mo siya pa yung mag-ano. Buti yung malakas-lakas. Ang hirap mag-akay, amen? Pag parang either walang lakas o mahina. Ganyan po yan, kaya ingat-ingat ang spiritual, ganyan. Akayin mo to, mahina, dadaling ka pa sa ano. Ikaw pa yung dadalhin sa side nila. Maseryosohin yung church na yan. Oo nga, no? Nagkaroon ka na idea tuloy, di ba? Ganun yan eh. Ang hirap mag-aakay. Tapos asarin ka pa. Eh gusto mo nga tulungan. Siyempre, pag na-trigger ka, bakit nga pa tinutulungan to? Eh pag marami ka na-encounter na ganun, bahala na kayo. Tumigas naman yung puso natin. Ganun din yun. So kaya, hindi madali. Yung katotohanan ng buhay, may mga taong may sakit, spiritually at physically, mahirap tulungan. Anong gagawin natin? Bila yan, pag nag-pray nyo tayo na may sakit, parang makapagalingin yan. Wala tayo sa third agad. Bilis natin eh. So number 1, yung katayuan ng marami at kahit tayo, may kahinaan tayo. Huwag na tayo magstay doon. At least maghanap tayo, magtanong. Kasi I believe itong mga may superstition, naniniwala sila para alam nila mali rin yan eh. Kaya nga na-offend yung iba eh. Pansinin nyo yan, kaya nga gusto nating akayin. So dapat naintindihan mo na pag sinabi mo, mali po yan eh. Diba? Asahan mo, merong ano doon, magre-resist. Kaya nga, talino ka dapat, panalangin. Ayaw mo naman mag-soul winning, tapos na ano ka lang, na-discourage ka lang. Kaya, pupunta talaga tayo sa Panginoon sa point number 3. No? So, siya yung makakatulong din sa atin. Pero, gusto ko lang sabihin nyo, may mga katayuan ng gusto mong tulungan, ang hirap. Dahil tagal na nila doon, ano na sila doon, na parang nakontento na. And then, parang feeling nila, wala silang choice, wala na silang pag-asa, maniniwala na lang sa kung anong superstition. Eh, yun ang sabi nila, baka malay mo, di ba? Kung tumataya ng loto, ano malagay nasa isip niyan? Hindi ba marunong sa math yan o marunong din? Pero parang doon, hindi, baka sakali. Yun. Ganyan minsan yung mga kulto din eh. Eh, si Soriano, galing talaga nun eh. Hindi mo nga na, hindi nga ligtas eh. Ang hirap ng kalagayan. And then, yung will natin kailangan ay gustuhin mo din. Tapusin na natin. Ano nangyari? Hindi niya sinagot kung gusto niya, pero alam ng Panginoon gusto niya. Kaso ang explanation niya, malayo nga kasi yun ang paniniwala niya at the moment. No? Kaya sabi dito, again huwag kayong malilito dito, huwag mo yung ipag-iisayin yung kaligtasan tsaka hindi kaligtasan. Okay? May ano yan, may distinction yan. Pero may pagkakapareho din kasi parehong success yun eh. Pag gumaling ka sa sakit mo, success. Yung ibang gumaling sa sakit, hindi ligtas. Pero ang pagkakapareho nung naligtas sa gumaling, victory. Ito yung dati niyang kalagayan, na deliver nga siya dito. No? So gusto ko lang sabihin niyo kasi, yun, nagkakalituan pa. Ito na. So again, walang kaligtasan ng kaluluwa dito, pero pinipicture niya yung deliverance. Kaya sabi dito, hindi na sinabing gusto niya, pero alam ng Diyos, gusto niya. Ang ginawa sa kanya, pinagaling na siya. At medyo hindi katulad ng iba, yung sa bulag, naalala niyo sa bulag, nagano pa siya eh. May ceremonious pa eh. Ganun pa, iba naman, maligo ka doon. Ito, dito mismo, kawawa ka naman eh. Hindi po ako makano. Mahawa naman to. Sige. Tayo! Isang ganun lang eh, no? Parang last week, no? This ano?
Last week, ano yung sa Sunday natin? The discerning and powerful Word of God. Makapangisi siya nagsabi niyan. Now, kung di naniwala tong anong to, joke mo naman ako eh. Kita mo ang ano ako eh. Hindi, sumunod siya eh. So, naniwala din siya. Okay? Kaya pansinin nyo kahit saan to. Hindi na ako bata. Minsan, ang hirap mag-lead, no? Yung anak mo, attend ka sa church. Attend kaya yun dahil ang sinabi mo, isip pa rin yun. Pero minsan pag convincing yung ano mo, di ba? Huwag kang panghinaan din. Ito yung tama, idalin mo siya dun. Ngayon ito, kakaiba to, obviously ibang level to. No? May sakit na hindi gumagaling. Sa kapangyarihan ng Diyos, salita niya, sabi niya, tayo! At hindi lang tayo. Bit-bitin mo pa yung ano mo. At gaano kalakas yun? Hindi naman masyadong malakas, pero talagang malakas. Kayo ba yung may time ba na hindi kayo kahit trangkaso lang eh, sino nagkatrangkaso dito medyo malala. Kahit anong, ang hirap niyan eh, bumangon. Iba yung tinatamad pero kahit di ka tinatamad, iba rin yung ano eh. Iba yung may sakit eh. Paano kung impotent? Hindi pa alam ng mga bata to eh. Yung anak ko pagka-bising pa lang yan. Playground. Intindi, katulad yan. Talon-talon yan hanggang... Itong nagkasakit ng ewan ko, parang ganito na yung kay Pastor dito eh. Ano yun eh? Ano nga ba yun? Palsy. Yung muscle mo walang lakas. Paano nangyari yun? Kumakain ka naman. Kasi maraming ano yan eh. Sa utak. Pinag-aralan mo, makisira din utak mo. Ang electric, ano nangyari yun? Chemical energy, naging ano. Kaso alam lahat ng Panginoon, tayo! Nakatayo na siya, binit-bit niya pa, ewan ko na yung bed niya, folding bed ba to? At naglakad. Tapos, ang kwento. And immediately the man was made whole. Ang bilis, hindi po ito baka i-explain away pa ng mga iba to. Alam nyo ba yung mga style ng iba na hindi naniniwala pero hindi nila may tanggi. So ang gagawin nila, baka matagal naman yung sinabi immediately. May mga ganun kasi either Kristiyano, may Kristiyano talagang hindi naniniwala. Kahit yung na lang creation. Ilang araw ginawa ng Diyos yung tao. Isang araw lang, malinaw dun eh. Sabay-sabay na yung mga cattle, saka yung, anong kasabay yung tao? Cattle na. Naalala ko eh. Yung vegetation, anong araw ba yan? Nauna yun eh, di ba? So yun, so isang sabi lang yan, nangyari. So kaya tayo pag humihingi po tayo sa Panginoon, doon yung humility, Lord, kaya mo to. Hindi yung para kang hindi magagawa ng Diyos yung kailangan mo. Ang tanong lagi lang dyan, kung gusto niya. Gusto niya tayong pagpalain, kaso meron din siyang ibang plano pa, minsan. Imagine nyo kung laging hingi natin, Lord, kailangan ko ng 50,000 bukas na andyan agad. Okay ang Panginoon na, Lord, bukas ulit. Meron agad. Ang hirap din nun, di ba? Si Paul nga, hindi pinagaling eh. So, yun na, tapos na to eh. Rise, take up thy bed and walk. Immediately, the man was made whole. Bakit siya nakatayo? Kasi magaling na siya. Anong point natin doon? The power of the divine command. So, dapat maniwala tayo doon na kung gusto ng Diyos. Now, tanong ko rin sarili ko dito, bakit di lahat doon, di ba? Sa dami ng multitude na yun. Parang maubos na yung tao dito, baka may nagko-kolekta pa doon ng tong, hindi ko alam. Inisip ko lang, hindi mawawala yun eh, di ba? Buti niya again, may purpose siya. So sa atin, imposible ba tayong tulungan ng Diyos? Hindi. Okay? Kaya niya ba tayong pagalingin, patalinuhin? Di ba? Gawin mo lang yung dito sa willing lang eh.
Again, yung ibang bagay, obviously, meron pa siyang ibang nire-require. Okay? Dito, wala. Huwag natin pagkakamalan yan. Ngayon, tapos na ako, ituloy ko na kaya to. Itong second part kasi, nagkataon na Sabat. Okay? Iba na yan. Next week na yan. So, binanggit din yung Sabbath day kasi later din yung mga kalaban ng Panginoon. So, another point yun. Alam niyo yun, minsan ikaw ginagamit ka ng Diyos, may kalaban lagi. Ang tatanungin una dyan yung tao eh. Ayan. Nadaanan natin ng konti. Ayan o. Tatanungin siya dyan, uy! Ba't binibit-bit mo yung kama? Yung pa napansin. O minsan ganun tayo, mag-soul winning ka. Ano ginagawa niyo dito? Nakita mo naman ginagawa ko eh. Ito pa tinatanong. Tama ba? Minsan ang hirap sa kalooban nun, sa totoo lang. Pero kailangan masanay ka na. Huwag ka magtaka. Ito nga eh. Uy, gumaling. Ba't napansin pa yun? Ba't mo tinibit-bit yan? Sino gusto mo bit-bit? Oo, una na to eh, no? Saan na yan? Next week na yan. So, ang point ko lang ngayon, ito yung gusto ko talaga yung point dito. May mga taong maling-maling paniniwala. Parang kala nila, wala na silang choice. Sa panahon natin ako, nung nasyaran ako sa hindi ko alam ng ibang religion pala eh. Ganun naman kasi pag marami kayo, Catholic. Kasi dahil kulto lahat yan, hindi mo ka na nag-isip. Eh, totoo naman na may kulto yan. Kaso kulto rin yung Katoliko, di ba? So, kung hindi ka nagtatanong sa Diyos, hindi mo hinahanap yung katotohanan, isa ka pa. Mahirapan kang umalis doon. Okay? Yung pala yung gusto kong point din dito, no? Bakit siya hirap? Sa palagay nyo, i-honor ng Diyos yung gano'n na paniniwala mo, may angel, may ganyan. Tapos doon agagaling. Kung meron mang gumaling dyan, ginanong demonyo nagpagaling doon. Mas lalong nakakatakot yun. Kaya iba po, kaya panatiko yan sa ganyan, pinagaling ng demonyo eh. Kaya naman ng demonyo din yun. So, lalo siyang mahihirapan. So, anong point sa atin nun? So, yun na nga, soul winning. Manalangin natin yung mga taong to, walang kalaban-laban, naniniwala sa kwento ni Nolang Basyang, sino man nagkwento sa kanila doon, hindi na sinabi doon eh. Eh, paano kung gawa ng kwento yan? O lahat ng lahat ng pumila dito, maglagay ng piso dyan. Ganun nga ginagawa ng ano eh. Di ba, alam niyo ba yun? Hindi niyo alam siguro yun. May mga yung Catholic na yan, pag nag-invento yun na kasi lumuha si Maria dito. Ako, lahat yun, ano na. Abuloy na. Lolokohan pa sila dun. So, nakakaawa ba yung mga yung ganun? Available naman ang kaligtasan eh. Ito tayo minsan, tamad. Isip natin tayo, ligtas na tayo eh. Marami na ako naligtas, 100 na eh. Nakailan ka na, Joshua? Nabilang mo? Hindi pa? Sa dami o? Si Rain, ang dami na. Siguraduhin mo yung ba, ha? Baka naman report ka ng ano dyan. Siguraduhin mo para... gusto sabihin dito, nakakaawa ako nang umiyak eh. Pero pag ni-reflect mo talaga to, ganun na ganun yan. Kung madramang pastor lang ako eh. I have no man! Walang tumutulog sa akin! Ang tagal na ni Stephen na Cristiano. Nakita ko siya, dinaanan lang ako. Walang tumulong sa akin. Narinig niyo ba yung gano'n? Sana narinig niyo. Ang naririnig niyo ngayon. Kasi hindi ka nag-aral, hindi ka nagmahal. Kulang lang, ikaw lang yung gusto mo. Aral ka ng aral ng Bible, pero hindi mo ina-apply o na-apply mo sa iba. Daming ganyan churches eh. Gagaling magsalita. Ang galing banggit yung soul winning. Kailan kayo nagaling ng soul winning? Ba't ka natanong? Nagagalitan ka nun. Para lang ma-convict tayo eh. Amen? O, pwede rin sa atin yun eh. Ayoko nang tanongin kayo. Kasi tanongin ko isa-isa yun. Huwag na, alam nyo na yun eh. Magtanim naman kayo ng galit sa akin. Ang hirap na.
Imagine sa utak mo, isang walang kalaban-laban pupunta sa impyerno. Kasi inaano pa piniloloko pa ng mga kulto. Okay ka lang dyan, mas marami tayo, mga sulpot yung mga yan. Niloloko pa sila, sige lang, iligtas mo yung ano mo sa baha, yung Diyos mo. Punasan mo pa, pagtanggol mo pa. Manood ka pa ng misa dyan sa Facebook Live, bigyan mo pa ng coins, ng stars. Mas amen ka pa dyan, papalo ka sa Pope. Ang hirap, no? Kailan sila maliligtas sa ganong kalagayan? Hindi mo masabi unless di ka nag-soul winning. Ngayon, pag nag-soul winning ka na, at least, sabi nga ni Paul, I am free from the blood of all men. Yun ang maganda, pwede mo sabihin yun. Hindi mayabang yun. Kasi hindi natin tayo talagang iligtas lahat yan. Kahit anong yaman mo, tinanim na ni Satanas yung dami ng tinanim ni Satanas. Pero kaya yan, individual. Sa atin naman, will thou be made whole? Mga pa rin kulang sa atin eh. Kaya pasok ko na naman yung trabaho sa high school. Kasi doon pa rin yung mga tanong eh. Paano yan, Pastor, pag ganyan? Eh, pwede kang gawin. Eh, kung makagawa nga na exemption yung mga yan sa naalala ko tuloy sa school namin. Nagkaklase kami, ay, naku po, birthday ni Mama Mary. Naku, hinto lahat yun. Hinto yun, kahit mga protestante doon. Tayo pipila dito, tayo may kandila. School time yun Hindi pa Sunday yun. Basta tayo, hindi natin mapaglaban minsan pananampalataya natin. Kahit nasa tama ka. So, will thou be made whole? Gusto mo bang mabuo? Gusto mo bang gumaling? Magamit ng Diyos? Gusto mo ba? Tanong mo sarili mo. Tanong mo katabi mo. Gusto mo ba? Tanongin mo. Ano sabi? Sagutin mo. Amen. Hindi mo kasagot dito eh. Hindi ka. O kung gusto mo, gagawin mo ba? Gawin mo na. Basta, okay lang umabsent minsan. Again. Pero i-ano mo na yun. Tanggapin mo na yan. Talagang natin. Lamig ba? Doble po yan. Meaning, sa mga unsaved, tsaka sa mga saved. Sa unsaved, gusto natin silang maligtas. Gusto ng Diyos maligtas sila. Sino tutulong sa kanila? Si Jesus. Lord, bumaba ka ulit dito para kang subukan mong gawin sa boss mo yun. Sige, ahir kita. Ay, itong gagawin mo Ikaw gumawa dito, boss. Atay ka. Ikaw, sa'yo nga iniwan yung trabaho Amen? Pangako naman siyang rewards. And then, yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. So, maraming dito. 1, 2... Nako, 5 pala to. Okay lang yan. So, yan. So, dito lang actually sa John 5 nabanggit tong kwento na to. Pero wala siyang pinagkaiba mayroong pinagkaiba sa ibang kwento. Yan pala, natanong niyo ba sa sarili niya, bakit ang daming pare-pareho namang pinagaling? Anong pagkakaiba ng isang kwento sa isang kwento? Laging meron yan. Namin sa inyo, di ba, hindi duplicate ng Diyos yan na walang bagong aral. Ang Diyos, sabi nga ni John kung ilalagay lahat ng ginawa ng Panginoon, hindi magkakasya yung buong sanlibutan Paano nangyari yun? Kasi nga, pag dinescribe mo siya, paano tayo dito? Tingnan ko yung aking preaching, nakailang libo na rin pala ako. Iruwain mo yan. Nakakapagod na yun Kung meron lang, naniningil lang ako ng mayaman na ako Isang preaching, 1,000.
So, ibig sabihin, marami kang pwedeng masabi. Hindi magkakasya yan sa... Kaso ang mga stories ngayon, lumalaki rin eh. Hindi ko, ano bang ano ngayon? Exabyte? Ano bang pinaka ano ngayon? Petabyte, mga ganun eh. Hindi lang peta, pwede mong... Tera, peta lang yun, di ba? Ano yung next? Exa. Hepta. Eh kasi ano lang naman yan eh. Yun na yun. So, pero napagkasya niya sa Bible eh, di ba? Yun ang magaling dun eh. Yung kailangan lang sa paraan niya sasabihin na nasabi niya kailangan natin. Kaya itong Pool of Bethesda, ang unique dito, yun nga, imagine nyo kanina, wala siyang magawa, tapos mayroong pang superstation, tapos tinanong siya, gusto naman niya, pinagaling siya. Hindi lahat pinagaling eh. So, kaya ma-appreciate din natin, yung pala yung gusto kong sabihin dito, no? Huwag mong tatanungin, but Lord, ba't di mo ba nga iligtas lahat? Natanong nyo na ba sa sarili nyo yan? Sila nagtatanong yan eh, pang-konta minsan sa atin. Eh, mahal pala tayo ng Diyos, bakit may impyerno pa? Eh, ba't siya ayaw, ba't unahin mo yung sarili mo? Hindi selfish yun. Siya nag-establish yun. Actually, talagang gusto niya lahat maligtas. No? Anyway, balik tayo dito. Ang gusto ko sabihin sa mga saved na, kung isa ka sa mga niligtas, ano dapat ang ano mo? Ang status mo dito about what happened to you. Appreciate mo dapat. Sa dami nun, ikaw yung napili. Hindi nga sinabi dito kung paano pinili. Yun, namili lang siya. Again, hindi naman kaligtasan ng kaluluwa to, pero minsan ganun eh. Pinili niya, okay naman siya, parang tayo, parang gusto willing tayo. Siyempre, pinapanalangin natin. Yung masyara natin, lapitan natin, yun na nga yung maliligtas. Pero talagang minsan, hindi rin. Men, ang dami na nagsabi sa akin, katulad nung last Sabado nga, CCF eh. Uy, salamat, napunta kayo dito. Pinuhin mong CCF na siya, 5 years. 5 ba yun? 8. Hindi pala ligtas. Ina-assume lang. Oh, yun ang isa pa sa malala eh. Umalis ka sa mali, pinuntahan mo, mali pa rin. Kaya sabi niya, salamat po, di ba, Jackie? Kulang na lang, bigay sa atin yung kotse niya eh. Salamat po, yan. So, ganun din, maging magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Huwag tayo magtanong pa ng stupid question. Isa ka na nga, ba't lang ako? Salamat ka na lang. I-share mo na lang din. Maling tanong yun eh. Ba't hindi pa lahat? Sinabi mong, Lord, bakit hindi pink ang sky? Parang ganun lang yun eh. Hindi nga pink eh, blue nga eh. Oh, ngayon, ang gagawin mo? Pakilaman mo yung bagay na pwede mong, binigyan ka ng Panginoon ng part sa buhay na to. Amen? Ba't hindi ako pinanganak sa Amerika? Naku. Sa jail, saan nyo gusto? Hindi nga eh. Ano gagawin natin? Amen? Napahaba ako na lang. Ganda kasi nito eh. So gusto ko sabihin, sa mga ganitong kwento, namnamin nyo. Okay? So iba yung aral nyo, iba yung basa nyo, basa lang. Makukuha mo yung mga message pag inuulit mo, bakit kaya ganyan, bakit hindi ganito, anong gusto mo Lord sabihin sa akin. Kasi ganyan po ang Bible. Walang mababaw dyan. Lahat yan, minsan layers of meaning. Okay? Huwag mong lalagyan ng maling meaning ha. Diyan ka matatawa sa mga kulto. Magkakaroon ako ng itong sa Sabat na to, meron na akong hinahanda rin na about yung mga niche na mga kulto. Okay? Pag napansin mo yun, talagang di mo na makakalimutan. Lagi silang may maling interpretation. Na hindi mo, kung normal kang tao, hindi mo hindi mo mai-invento, sila lang talaga yung nakaka-invento. Kasi nga, talagang niloloko sila ng Diyos eh. Kasi loko-loko sila eh. Napagkunwari ka eh. Ibang araw pa yun. Amen? So, ang gandang kwento nito eh. So, take out na lang. Tayo ba'y haya ba nating masabi ng tao sa atin na I have no man
I have no man. Gusto ko naman maligtas, kaso walang soul winner. Wala nagtiyaga sa akin. Ang kulit mo kasi, minsan kailangan tiyagain eh. Ganun na lang natin na to, sa soul winning na lang. Sino dito yung, alam nyo naman yan kung nagkukulang kayo eh. Alam nyo yan. Kung nagdadahilan, di ba? Nagdadahilan lang kayo, ay naku, maulan ngayon eh. Sa loob ng SM, meron ng ano, may mga upuan na doon. Oo, anong ginagawa nila doon? Wala. Cellphone. Wala. Naghahanap ng kausap yun kahit di nila alam. Tayo yung magbigay ng meaning sa buhay nila. Amen? Ay, nasa bahay si Kuya eh. Hindi pala ligtas, CF. Ka mahihiya. Ano, nagkukulang ba kayo o sobra-sobra na kayo sa paglilingkod? Sino dito yung sobra-sobra na? Patayuan kayo ng monumento. Wala nga eh, di ba? At kung talagang may ginagamit sa atin, salamat sa Diyos. Huwag kang hihinto dyan, magsisisi ka. At minsan yung ibang naghuminto, yun, malalamig na yun. Ay, okay lang palang umabsent eh. Ay, hanapin ako ng pastor. Okay lang yun eh, iba nga, ganyan eh. Sa halip na ikumpara mo yung sarili mo sa mga tapat, kumpara mo sa mga backslide at saka mahina. Lalo ka manghihina. Tanong mo din sa sarili mo yan, will thou be made whole? Parang hindi ko talaga makuha yung, wala namang perfecto eh. Malala niyo sa last chapter lang, chapter 4, yung woman in the well, ano ba alam niya? O ginawa lang niya, gagawin niyo sa anniversary, wag lang sa anniversary ha, mag-invite. Or, puntahan natin, di ba? Di ba, Joshua? Oh, ayaw niya eh, di wag. So, ambushin natin. Pag ayaw niya doon, di yung kapitbahay niya. So, wala tayong dahilan eh. Ako sabihin ko sa inyo, minsan, ano rin ako sa, kasi, hindi ko alam kung nakapabayaan ko yung trabaho, yung church, ganyan yan. Yun ang mahirap sa kalagayan ko eh. Kaya siya nakukumpara ko rin sarili ko sa iba. Alam, mag-resign na kaya ako. Bahala ng... Gusto niyo ba yung gano'n? Hindi rin madali eh. Pero, yun. Gumagawa naman natin yung dapat ang gawin. Pero pag nakita ko kasing gano'n, hindi effective. Kaya, kahit anong pokpok Lord, ano eh. Baka maawa pag nag-resign ako, wala na makain, si Stephen. Baka maawa yung iba. Mag-soul winning na rin. Kasi baka umabot pa sa gano'n. Wag naman, pangit yan. Will thou be made whole? Isa sa mga ng whole po is perfect. Kaya again, applicable sa atin to eh. Gusto mo bang maging perfect? Again, walang perfect, sinless perfection ha. Pero si Job, tinawag na perfect eh, and upright. So gusto mo maging mature? Gusto mo maging mature, Julia? Basang-basa ko yung mukha niya eh. Gusto mo maging mature? Joshua? Ikaw rin. Ikaw, Christian. Ikaw, Kel. Easy. Ikaw, Peter. Ikaw, Mark. Pakita nyo, gawin nyo na yung kaya nyong gawin. Ngala ko tuloy sa trabaho eh. Pag mag-a-apply daw ng trabaho, ganun. Kaso pekean din yun. Pakita mo yung confidence nyo. Kaya pag ganyan, tinuturuan kayo ng ganyan, di ba? Sa, ano ginagawa nyo? Speech. Sa totoo naman yung parang minamaster mo yung confidence. Pero pag hindi kasi galing sa puso yan, wala rin yan. Sa kinakaharap ng lingkod ng Diyos, hindi madali. Kasi hindi pa buo yung loob mo. Hindi. Nahihirapan ka. So, tanong nyo lagi yan. Meron akong sa kanin. Sabi siya, tanong nyo sarili nyo yan. Gusto mo bang mag-mature? Really?
Gusto mo talaga? Yung lagay na yan? Gusto mo matuto, hindi ka nagbabasa? Sige nga, anong gusto mo? Download mo lang to, hantak. Hindi yan papasok ng ganun. Binabasa yan. Nandito tayo, preaching tayo, makinig, no? Sabi nga nila, learn to read between the lines. Ano sabihin nun? Basahin nyo, ibasahin. Hindi nakatingin dito eh. Ibasahin nyo, nasa iba yung utak eh. Hirap na nga akong paliwanag eh. Napansin nyo ba? O hindi? May mga bagay na mahirap ipaliwanag. Hindi madadala sa haba ng salita minsan eh. Tapos ikaw hindi ka pa nakatutok. Ano kaya gusto niyo sabihin? Ba't hindi pa matapos? Tagal naman. Ba't ibang bagay pinapaulit? Sigaw pa. May ibang paraan, may ibang style. Kasi minsan hindi makarating eh. Yung dapat makarating na mensahe. Nabablock. Yung utak mo nasa ang lugar na, nasa pagkain na. Bukas bakasyon. Dito ka ngayon eh. Nakakuha may mensahe, may mga taong hirap na hirap. Walang tumutulong sa kanila. Ako rin, pastor eh. Hintayin mo, mangyayari nga yan. I-share ko sa inyo, paalala nyo ha. Chat nyo ako ha. Paano maging mahirap? Pero again, ano yun, mababaw pa nga yun eh. Hindi na naniniwala sa lahat ng ganun, obviously. Pero pwede mo i-relate yun. Gusto mong maging mahirap na Kristiyano in spiritual. Pwede natin gawin ganun. Gusto mo maging carnal? Ito gawin mo ha, huwag kang mag-church. Magdahilan ka, mag-church time, saka ka maglaba. Mga ganun. Saka ka mag-review, kunwari. Kung kailan mag-church yun. Sinungaling ka, paulit-ulit. Hindi ka na makonsensya niya pag nakailan libo ka ng sinungaling. Hindi ka tinapayuan na ano to, tawag doon, reverse psychology to. Ano pa? Nalimutan ko eh, kaya share ko na lang sa inyo. Amen? Will thou be made whole? Sana gusto nating mag-mature. Ano yung subtitle? The role of the will in deliverance. Gusto mo ba talaga? Yun ang tanong eh. Kaya naalala ko tuloy si Peter eh. Sabi ng Panginoon, mahal mo ba ako? Opo, syempre. Syempre, basang-basa ng Jesus. Mahal mo ako, nangingisda ka na naman eh. Sinabi ng soul winner ka dapat eh. Nangingisda. Anong ginawa mo sa church? Di ba? Buo na nga yung church nila eh. Mapalad nga sila dun eh. Oh. Mahal mo talaga ako? Opo. Mahal mo talaga ako? Sa atin, tanong natin, gusto mo ba talagang mag-mature? Gusto mo bang maligtas ng mga taong to? May soul winning tayo Sabado ha. Gusto mo talaga? So, nangungonsensya ka ata eh. Meron ka bang konsensya? Salamat kung meron. Iba, wala na eh. Yung namaril ng ano dun. Wala na konsensya siguro yun. Hindi mo alam yung iniisip nun eh. Bakit umabot siya sa ganong klase ng pag-iisip? Ang dami nangyari doon. Kahit tingnan mo yung mga biblical account, si David, patagal tuloy. Si David, sinusulit ko si Pamela. Si David, paano umabot siya sa ganong kalagayan? Hari na nga siya, pinagpala na nga siya ng Diyos, papatay siya, marami na nga siyang asawa, papatay pa siya. So malala yun. Matagal na proseso yun. Ganun din kahit mga pastor nga ngayon, bakit ganun? Bakit umaabot sa ganung klase ng kahinaan? Matagal yun. Inalagaan yung kasalanan. Amen? Sana tayo gusto natin mag-mature. At masasabi talaga natin yun. Kasi totoo tayo sa Diyos. Hindi yung... Ako pa nga lang yan. Gusto kong tanongin ko ulit kayo. Gusto yung mag-mature? Gusto yung mag-matured? Ikaw, Jackie. May nulit ko na naman. Wag na ako. Ayan, sabi rin sa Bible, if a man judge himself, he shall not be judged.
Ang hirap nung ako na naman, baka nagtatanim na kayo ng sama ng loob sa akin. Di naman para sa akin yan eh. Para sa inyo yan. Kaya lagi dinadjudge nyo lagi yung sarili nyo. Ganito ba ako? Totoo ba ako? Nagkamali ba ako? Baguhin ko ba to? Kayo na. Tinatanong sa atin ng Panginoon, gusto mo ba talaga? So, ganda naman yung kwento dito. Talagang ano siya, na-deliver siya. So, gumaling siya. Ganun din tayo. Pwede natin sabihin yan na tayo, pag ginusto natin yung gusto rin naman ng Diyos, na mag-mature tayo, maglingkod tayo sa Kanya, protektahan tayo sa dapat tayong protektahan. Makakaasa tayo doon. Hindi tayo niya iwanan sa ere. Amen? Yun na lang. So, the role of the will, gusto natin yan, i-recognize din natin sa ibang tao. Huwag nating, again, maraming mga pastor nga na ganito rin eh. Kumbaga, umasa na sa technique or formula. Hindi nyo ba yun? Para mapasunod. May mga way kasing gano'n, may kilala akong gano'n na pag andyan yung presence niya, o sige ba, basta mo, atin talaga ako dyan. Pag ano, wala na, wala. Kailangan lagi mong ililid. Sino naglilid sa'yo? Yung tao na. Anong klaseng presensya mo meron yan? Ano ba? Bisa gusto kong gayahin eh. Asa, ayoko rin. Matutunan mo yan sa mga libro ni Maxwell. Ganun yan eh. Ganito lagi dapat lagi kang run! May style yan eh. Ayokong gayahin talaga eh. Kahit pilitin ko, hindi ko kaya eh. Ayoko rin ma-practice. Minsan nakaka-encourage, kaso ayoko nung ganun eh. I believe, sapat na dapat sa atin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi yung may iba kang hinahanap na mag-motivate sa'yo. So, dapat yung, pastor ka, dapat yung hinahanap niyo sa speaker. So, dapat yung mukha mo, pastor, dapat kakinis. Kahit i-focus yung camera sa'yo, pastor, talagang, ito yung pastor namin. Diba? Ganun. Ganun ba? Ganun ba expectation nyo? Ano ba? Pag gumamit ako ng mga salita, yawa na, tapusin na natin to. So sana nakukuha niyo yung sinasabi ko, amen? Mag-mature tayo, at pag nag-mature tayo, tumalino, skillful, at spiritual, malakas, doon natin matutulungan yung iba, hindi baliktad. Huwag kang umasa na marami kang mawiwin, matutulungan, matuturuan. Kung ikaw mismo, tisod ka. Men, wala. Tinitingnan ka pa lang. Ano, Brad? Ikaw? Hindi na. Dahil sinabi mo, ayoko na. Baliktad, no? Katisod na. Anyway, sige po. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Simpleng kwento, Panginoon. I pray nakuha namin. Tinutukan din naman namin. Nakita niyo sa inyong story dito, Lord. Andito rin yung principle ng salita, katotohanan, sa will. Katotohanan din na napakarami po na talagang parang wala ng pag-asa. Sila mismo, Panginoon, alam nila yon or pinaniniwalaan nila yon. Ang problema, pag hindi sila na-reach, Panginoon, ng katotohanan, they will believe whatever is available to them, Panginoon. Alam namin yan, kaya proliferate ang kasinungalingan, ang kamangmangan, Panginoon, even in the religious circles, Panginoon. Napapahiya, Panginoon, ang iyong pangalan, kaladkad, Panginoon, dahil sa halo-halo na, Panginoon, kasalanan, kalukuhan, katamaran, panluloko, Panginoon. Iba talagang walang aasahan, Panginoon, kasi sa ibang lugar sila humahanap ng katotohanan. So I pray, awaan niyo bawat isa, Panginoon. Kami sa church, Panginoon, puspusin niyo kami ng inyong katalinuhan, banal na Espiritu, Panginoon. Matalino kami. Maging worthy din, Panginoon. Of course, kung ano yung basics na hinihingi niyo din, mag-aaral, manalangin. Magampanan namin to, Lord, and therefore, kayo pa gagamitin niyo sa labas. Sa mga kaluluwang ito, Lord. So I pray na kayo po lagi ang aming nasa isip, Panginoon. Patawarin niyo rin pag kukulang kami. Tulungan niyo bawat isa. Mag-protect sa amin, ay mapapurihan. In Jesus' name we pray. Amen.